Mapagpalang araw sa inyo mga kaibigan. Sa video natin ngayon ay ating sasagutin ang maraming mga katanungan tungkol sa mga The Chosen Ones na pinagkalooban ng mga marka tulad ng M sign, ng X, ng star, ng crescent moon, ng fish sign, ng money lines, square signs, pero nananatili pa rin mahirap. Kaibigan, sa video na ito ay malalaman mo ang mga kadahilanan kung bakit ikaw ay nananatili sa kahirapan sa buhay. Welcome back to Patnubay TV. Bakit nga ba ang mga chosen ones na pinagkalooban ng napakaraming mga signs sa kanilang palad ay hindi pa rin nakakaahon sa kahirapan? Nasa palad mo na ang tagumpay, pero bakit tila hindi pa rin ito dumarating? May isang katotohanan, mga chosen one, na hindi agad naiintindihan. At maaaring ito ang sagot sa marami mong mga katanungan kung bakit ikaw ay nahihirapan pa rin hanggang ngayon. Sa video natin, pag-usapan natin kung bakit maraming chosen ones na may malalakas na palatandaan sa kanilang palad pero nananatiling mahirap lalo na sa pananalapi. At paano mo gagamitin ang mga hidden success lines hindi bilang panghula, at gusto ko lamang linawin sa inyo mga kaibigan. Ang ating pong channel ay hindi nanguhula ng kapalaran ng tao. Binabasa natin ang pag-uugali, ang potensyal, ang mga pinagkaloob sa mga tao. Bilang gabay, bilang patnubay sa iyong buhay, sa ating buhay. Sapagkat ang ating kapalaran, bagamat ito ay binigyan tayo ng mga potensyal, tayo pa rin ang gagawa nito. Tayo pa rin ang magsasakatuparan nito. Hindi ito kusang bababa, hindi ito kusang mangyayari. Kailangan meron tayong gawin. Narito ang mga katotohanan tungkol sa mga signs sa palad natin. Maaaring ikaw ay merong M sign, meron kang X, ito yung mystic sign, mystic cross, meron kang star sign, meron kang crescent moon, meron kang fish sign, marami kang money lines, meron kang square signs. Ito ba ay automatic na magagarantiya sa'yo na magiging successful ka? Ang sagot po ay hindi. Hindi ito automatic kung wala kang gagawin. Ang signs ay potential. Ipinagkaloob sa iyo para kunin mo. Hindi yan darating sa iyo hanggat hindi mo kinukuha. Binigyan ka ng mapa, pero ang gagawin mo sa mapa ay babaybayin mo, hahanapin mo hanggang sa makuha mo. Ikaw pa rin ang maglalakad, ikaw pa rin ang kikilos. Ikaw pa rin ang magtatrabaho. Bakit maraming chosen one ang nananatiling mahirap? Una, may potential. Dahil pinagkaloob sa iyo ang iba't ibang mga marka sa iyong palad. Pero ang problema, wala kang disiplina. Halimbawa, may malakas kang intuition at leadership. Ito yung M sign mo, magkabilang palad. Maaring hindi perpekto, pero malinaw. At ang problema, hindi mo ginagamit sa tamang paraan. Nagiging pabaya ka sa mga paggawa ng desisyon. Alalahanin mo bilang isang leader at bilang merong malakas na intuition, kailangan maging tama ang bawat desisyon na gagawin mo. I-convert ang iyong potential into action. Huwag kang umasa.
na kusa itong bababa sa iyo. Kailangan meron kang gawin. Kailangan mong disiplinahin ang iyong sarili, lalo na sa mga nagbubukas ng mga blessings sa iyo. Kadalasan, nagkakaroon lamang ng mismanagement sa mga blessings na dumarating sa iyo. Ito yung nawawalang saysay, o kaya ay natitaken for granted, o kaya naman ipinamimigay mo hanggang sa ikaw ay mawalan. Pangalawa, hindi ka pa handa. Hindi pa handa ang karakter mo. Hindi pa handa ang pag-uugali mo. Hindi pa handa ang kalooban at isipan mo. Ang tagumpay ay hindi lang pera. Hindi lang yung bigla ka nagkaroon ng maraming pera. Mayaman ka ngayon, bukas mahirap ka na ulit. Ito ay isang responsibility. Alalahanin mo na ang blessings na ipinagkakaloob sa atin. Ito ay biyaya na kinakailangang palaguin, hindi dapat iwala. Halimbawa, kung hindi ka marunong mag-handle ng maliit na pera, hindi ka rin pagkakatiwalaan ng Panginoon sa malaking pera. Tandaan natin na kailangan matutunan mo kung papaano humawak ng maliit na pera. Paano pinapalaki ang maliit na pera. Dahil hindi ka bibigyan ng milyon kung hindi ka marunong mag-handle ng maliit. Dahil sa maliit pa lang, mawawala na ito. Kung bibigyan ka ng malaking pera, mawawala din ito kagad. Hindi ka pa handa. Simulan mo sa maliit. Mag-aral, mag-ipon, mag-budget, mag-invest sa sarili. Pangatlo, maraming mga energy leaks. Ito yung mga tao at sitwasyon. Kahit meron kang money lines, kung napapalibutan ka ng mga toxic na tao, mga negative thinking na tao, mali ang environment na kung saan naroroon ka. Mauubos ang energy mo. Kumikita ka, pero laging may emergency o problema. Mag-isip kang mabuti. Ikaw ba ay nasa tamang lugar? Kasama mo ba ay mga tamang tao? Sapagkat kung mali, magtutuloy-tuloy ang lahat ng mga problema. Laging magkakaroon ng mga emergencies. Lagi kang merong pagkakagastusan kahit ikaw ay kumikita ng malaki. Ang gawin mo, protektahan ang energy mo. Hindi lahat ng taong sa paligid mo ngayon dapat kasama mo sa journey mo. Pipiliin mo lang ang mga tao na dapat mong kasama upang ikaw ay umunlad. Ialis mo sa buhay mo ang mga taong nagpapabigat ng buhay mo. Alisin mo sa buhay mo ang mga taong humahatak sa iyo pababa. Masakit, mahirap, pero kailangan mo ng disiplina at determinasyon para gawin ito. Otherwise, mawawalan ng saysay ang mga potensyal na ibinigay sa iyo ng Diyos. Pangapat, ikaw ay chosen ones. Binigyan ka ng mga potensyal, pero hindi ka gumagawa, hindi ka nagtatrabaho. Maraming chosen ones ang nagiging passive. Ang passive, ito yung wala namang ginawa. Umaasa lang na darating din ang blessings. Kailangan mong gumawa ng paraan, magbukas ng mga opportunity kung saan ka po pwedeng kumita ng pera, kung saan mo mahahanap ang mga blessings ng Panginoon. Ang signs ay guide para itong mapa, pero ang action manggagaling sa iyo. Meron kang dapat gawin. Meron kang dapat aralin. Kailangan mong maglakad, kailangan mong kumilos, kailangan mong mag-aral. Ang signs ay ibinigay lamang sa iyo. Ayusin mo, mag-strategize ka, gumawa ka ng mga paraan. Maraming opportunities na darating sa iyo, pero kung kulang ka sa kaalaman,
mawawala din lahat ng iyon. Panglima, hindi naiintindihan ang timing. Ang palmistry ay hindi lang kung ano meron ka, kundi kailan ito lalabas. Sa palmistry, ito hindi ko naman sa sinisiraan ang mga palmist o mga nag-aaral ng palmistry. Hinulaan nila ang kapalaran ng tao. Hindi paghuhula sa kapalaran ng tao ang palmistry. Ito ay gabay. Inaaral o nakikita sa guhit ng palad natin kung ano yung lagi nating ginagawa, yung ugali, at kung saan ka patungo. Pero yung gabay na yun ay gagawin mo. Make or break ang iyong decisions doon. Kahit na nga ikaw ay bigyan na napakagandang mapa ng kayamanan, kung hindi mo naman gagamitin ang talino, ang iyong lakas, ang dunong, wala ding mangyayari. At kung kailan ka dapat kumilos. Hindi kasi po pwede na galaw ka ng galaw, kilos ka ng kilos nang hindi ka nag-iisip. May proper timing ang lahat ng bagay. Kung paano ka pinanganak, may oras doon. Kung paano ka naman mamamatay, may oras para doon. May oras para sa pag-aaral, may oras sa pananahimik, may oras sa pagsasalita, may oras sa lahat ng ginagawa natin. May mga blessings na delayed, pero hindi nangangahulugan na denied ito. Ang ibig sabihin kung bakit delayed, bakit nagtatagal, bakit hindi pa dumadating, sapagkat hindi ka pa handa para tanggapin ito. Hindi ka pa ready. Kailangan mong i-prepare ang sarili mo sa pagdating ng mga blessings. Maraming mga hidden success lines. Ito yung Sun line and yung Jupiter, yung Mount of Jupiter. Sa Sun line, ito ay line of success. Hindi ito agad lumalabas sa lahat. Success na dumarating dahil sa consistency at effort. Ang success mo, darating yan basta consistent ka sa iyong ginagawa. Hindi yung gagawin mo ngayon, bukas hihinto ka na. Kailangan tuloy-tuloy ka at yung effort mo, kailangan pinapalago mo. Ang tunay na tagumpay ay pinaghihirapan. Hindi minamadali. Hindi siya magic. Sa Mount of Jupiter, ito yung leadership area na kung saan ikaw ay nakikitaan ng husay sa pamumuno. Kapag ito ay well-developed, medyo maumbok, ikaw ay merong leadership skills. May direksyon ang buhay mo. May potential ka sa abundance. Pero kung hindi mo ginagamit, mananatili itong tulog. Mananatili ito sa kinalalagyan niya. Mawawala ng saysay hanggang sa maubos ang iyong panahon. Gusto ko ring ibahagi sa inyo ang Proverbs chapter 6 verses 1 to 4. Babasahin ko. Anak ko, kung ikaw ay nagagarantiya para sa kapwa mo, nagagarantiya, huwag kang magpahinga hanggat hindi ka nakakawala. Medyo malalim, parang mababaw na, sobrang lalim. Huwag basta magtiwala sa financial obligations ng iba. Kapag pinasan mo ang problema ng iba, ikaw ang mahihirapan. Halimbawa, nagko-sign ka sa utang, ko-garantor. Ikaw ang nagbabayad. Ikaw ang naghihirap. Marami kasi mga chosen ones na madaling magtiwala. Kahit kapatid mo pa yan, huwag kang magko-garantor sa utang ng iba. Pangalawa, lumayo sa mga desisyong magpapabigat sa iyo. Ang maling commitment ay nagiging bitag.
May mga tao na mahilig, sabihin na natin mga tao na mahilig mag-epal. Yung magsasabi, o sige ako na dyan, ako nang bahala dyan, o sige ako na magbabayad niyan. Mga desisyon na hindi mo naman obligasyon, pero dahil nag-e-epal ka, dahil gusto mong magpalakas o gusto mong magyabang, magkukumit ka sa mga bagay na sa tingin mo kasi kaya mo. Gusto mong makatulong. Pero actually, ito ang magpapabigat sa iyo. At unti-unti ang mga blessings mo ay mawawala, mauubos. Ang ibig sabihin din ng Proverbs 6:1-4, kumilos agad para makalaya sa utang o problema. Huwag ipagpabukas ang solusyon. Kung meron ka naman magagawa ngayon para mabawasan ang utang, gawin mo na. Paano nga ba nakakapagbawas ng utang? Kung meron kang 10 pesos ngayon at gusto mo talaga magbawas ng utang, ibigay mo o ibayad mo ang 10 pesos ngayon. Hanggang sa kung araw-araw ka nagbabayad ng 10 pesos, magugulat ka na lang nakalaya ka na sa pagkakautang o sa problemang finansyal. Ang tunay na karunungan ay marunong ding umiwas sa mga financial traps. Ito yung mga bitag. Kasi yung iba, gugustuhin nila kapag ka may utang, bayaran ng buo, hindi na magaganap ngayon ang mga ganong strategy. At kadalasan, tumatagal lamang ng tumatagal hanggang sa hindi na ito mangyari. Chosen one, pinagkalooban ka ng mga potensyal sa iyong kamay, kaya dapat mahirap. Hindi dahil sa kulang ka sa signs. Ang kulang sa iyo ay ang talino, disiplina, at mali ang mga timing. Huwag mong gawing dahilan na bagamat ikaw ay meron, magiging tamad ka, aasa ka, o maghihintay ka. Kailangan mong kumilos, bagamat ang pagkilos ay lagi dapat sinasamahan ng katalinuhan. Tama ba ang timing? Tama ba ang iyong ginagawa? Tama ba ang iyong kaalaman? Bakit nananatiling mahirap ang ilang chosen one? Dahil ang potensyal ng sign sila, hindi sinasama ng aksyon. Dahil kulang sa disiplina at tamang mindset. Dahil may energy leaks, maling environment, maling tao. Dahil umaasa sa tadhana kaysa sa gawa. At dahil hindi pa talaga napapanahon. May tamang panahon sa mga blessings na pinagkakaloob sa chosen ones. May nauuna na bata pa lang ay pinagpala na, nakamit na mga biyaya ng Panginoon, at meron naman na inaabot hanggang sa kanilang pagtanda. Doon nila tinatanggap ang mga blessings na itinadhana ng Panginoon para sa kanila. Hindi pantay-pantay ang oras. Iba-iba ang timing ng bawat chosen one. Ang palmistry ay hindi paghuhula ng kapalaran ng isang tao. Ito ay guide. Sa pamamagitan ng palmistry, makikita natin ang ugali ng isang tao, ang mapa ng kanyang kapalaran, pero hindi ito garantiya na magaganap. Kailangan ng pagkilos, hindi excuse. Ayusin ang disiplina, magkaroon ng tamang mindset, pumunta sa tamang environment. Magtiwala ka sa proseso ng Panginoon, huwag sa shortcut. Kadalasan sa mga chosen ones, bagamat sila ay meron ng mga guhit ng palad, meron silang mapa ng isang malaking biyaya ng Panginoon, ang ginagawa nila ay shortcut. Gusto nilang makuha agad nang hindi pinaghihirapan. Mali sa timing, mali sa diskarte. Sapagat merong divine timing at merong proseso ang bawat tao.
Yung ibang ginagawa nila sa shortcut, tataya agad ng loto. Uubusin nila ang kanilang pera kakataya o kaya ay magsusugal, aasa sa swerte. Hindi ito ang tamang proseso. Kung handa kang baguhin ang direksyon ng buhay mo, i-comment mo, gagamitin ko ng tama ang potensyal ko. At huwag kalimutang i-like at mag-subscribe sa Patnubay TV kung ikaw ay bago pa lamang. Kung meron kang katanungan tungkol sa pagiging chosen one at merong mga bagay na sa tingin mo ay hindi mo kaya o merong humahadlang sa pagkamit mo ng iyong mga blessings, mag-comment ka lamang, ilagay ang buong detalye. Ilagay ang araw ng iyong kapanganakan at kung maaari ay ibigay mo rin ang buo mong pangalan. Mga kaibigan, tandaan mo, ang tunay na kayamanan hindi lang nakikita sa palad. Ito ay ginagawa sa bawat desisyon ng buhay mo. Hanggang sa muli mga kaibigan at magkita-kita tayo muli. Pagpalain tayo ng ating Panginoon.